And our series from this Sunday until sa succeeding Sunday, it will all about be Jesus as the light of the world. Paano ba si Jesus naging liwanag ng sanlibutan? Apat na tema po yung ating pag-uusapan. Ngayon po umaga ay pag-uusapan po natin yung Jesus, light of hope. No? Siya po yung liwanag na nagbigay ng pag-asa sa atin. And succeeding weeks, we will discuss about peace, joy, and love. Bakit po natin ito kailangan pag-usapan? Tignan mo yung ilang days na lang. Pasko na. How many days to go before we celebrate Christmas? 25? Oh, malapit na. No, so marami sa atin, lalo na tayong mga Pilipino, sa buong taon, talagang Pasko yung pinaka-pinaghahandaan natin. No? Although, the date itself, hindi naman talaga yan yung tunay na petsa ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. They just believe that hindi naman ito winter dahil yung mga shepherds, for sure, hindi pupunta to during the time of winter. So we are celebrating that day, which is, marami sa inyo ang gusto ng blessing sa panahon ng Christmas, nagbabalot ng mga regalo, na meron mga Christmas tree, ang yung mga regalo ay nasa ilalim ng Christmas tree, and there are many number of blessings we want to receive. Pagka kayo ay may negosyo, sasabihin sa inyo ng mga empleyado nyo, Boss, Pasko na, di ba? Alam niyo na, kahit mga Pilipino, magbibigay ng pamasko. We always give gift. But, pag-usapan po natin ngayon, ano po ba talaga yung reason and yung heart ng Christmas? Why we're doing this? We have different traditions, meron tayong pagbibigay, meron tayong pagsasalo-salo, meron tayong mga reunion. Pero, ano ba talaga yung importansya ng Pasko? We receive the greatest gift we could ever receive, and that is Jesus Christ. Many during this season will be sad because we don't have family. Maybe natatakot ka, wala kang panggagano kasi mahina ang negosyo, walang hanap buhay, walang trabaho. Or maybe you're in a stage of your life na kung saan medyo nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo. But the Word of God today, Jesus is your hope. Naalala niyo po ba yung araw na kung saan naging talagang totoong-totoo si Jesus sa buhay mo? Kailan yun? Naalala niyo ba yung araw na talagang tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Ano? What have you experienced? That was your born-again experience. Naalala niyo ba, kailan ka huling tumawag kay Jesus? Na yung pagtawag mo kay Jesus, talagang napatunayan mo, buhay siya sa iyong buhay. The first candle that we're lighting today, that we light today, is called the prophecy. Sometimes it's called the prophecy candle because it symbolizes yung sinabi ng prophets that there will be a son, a savior will be born, and papangako na nito na ibinigay sa mga propeta ay ibinigay na sa atin sa panahon natin ngayon dahil si Jesus ay ipinanganak sa mundong ito, and this candle also symbolizes na muling babalik si Jesus. Hindi natin alam kailan at sa paanong paraan. Pero kung pag-uusapan po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng salitang hope? Ayon sa Webster Dictionary, the definition of hope is a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Meaning, pag sinabi natin hope, is a wish, a desire, a feeling to happen. I hope so. When we say hope, it is based on feeling. If I base my hope sa aking nararamdaman, so ibig sabihin, kung binabase mo yung pag-asa mo, yung inaasahan mo sa nararamdaman mo, o yung hope mo sa nararamdaman mo,
subject to disappointment to kasi hindi lahat ng nararamdaman mo ay maaaring mangyari. Example, I hope this Christmas regaluhan na ako ng boyfriend ko ng sing-sing. Baka naman. I hope this Christmas sagutin na ng Lord yung panalangin ko na yung aking amang may sakit gumaling. Baka naman. Paano pag hindi ka nilagaluhan ng sing-sing? Paano kung hindi gumaling yung pinagpipray ng magulang mo na may sakit? What would you feel? This kind of hope is subject to disappointment because the meaning of hope is based on what you desire, wish, and feel. Desire for certain thing to happen, kung ito po yung definition mo ng hope, this kind of hope is very weak. Why? Dahil pag binibase natin yung hope natin for what we desire, what if what we desire will not happen? Mawawalan ka na ng pag-asa. Paano pag yung tao na inaasahan mo ay hindi nangyari yung ginawa niya, madidisappoint ka? Paano kung yung finances mo na inaasahan mo, you're hoping na maging successful yung business mo, it turns out na maging bankrupt, paano yung posisyon na inaay mo, hindi pala para sa'yo, sa iba pala? Finances, people, and position, we always desire, we hope to have, pero kung ito yung pag-asa natin dito nakalagay, this is all subject to anytime we will fall, these people will change, yung pera pwedeng mawala, ang negosyo pwedeng mabankrupt, ang tao pwedeng magbago. So ano ba yung pinanghahawakan mong pag-asa sa inyong buhay? And today, when we read Isaiah chapter 9, balikan po natin yung verse 2. Pag-aralan po natin ano po bang nangyari sa bansang Israel. At sabi po dyan sa verse 2, the people walking in darkness have seen a great light. All those living in the land of deep darkness. Ano yung great light na nakita nila? Ano bang nangyayari sa bansang Israel at that time? The Israel is surrounded with a lot of corruption, a lot of hatred, and sabi po dyan sa verse 3, you have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. And tatanong po tayo sa verse 6. Sa kabila ng pinagdadaanan ng bansang Israel, the prophecy of Isaiah, ibig sabihin, mangyayari. May ganitong mangyayari. No? Future. For to us, sabay-sabay po natin basahin, a child is born to us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Tumigil po tayo dito. This is a prophecy na mayroon sanggol na ipapanganak. At itong sanggol na ito ay tatawagin na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Noong panahon pa yun, noon umaasa po ang bansang Israel na magliligtas sa kanila. They're expecting a Savior to save them doon sa political na pinagdadaanan nila. Parang ganyan din ang pinagdadaanan natin ngayon. No? Corruption, greediness, it's the same. It's happening to their country that time. And they were longing for a Savior who will save their political interests. Pero hindi nila alam, yung pagdating ng Savior nila is in a package of humility, and that is the life of Jesus Christ. At sinabi po dito, the government will be on His shoulders. Of the greatness of His government and peace, there will be no end. At ito po ay magmumula
sa lahi ni David. This passage, meron po dalawang major statements tayo na kinakailangan natin maunawaan. Number one, the sin and corruption of Israel. Longing and waiting for a Savior. And number two, you're living in darkness, sabi po dyan, deep darkness, and they're longing for that light. At ito pong prophecy ni Isaiah na nagbigay ng pag-asa at ng liwanag sa kanila na ipapanganak ang tagapagligtas ng bansang Israel. And the Jewish people in the Old Testament need these words to remind na hindi sila nakalimutan ng Diyos. God has not forgotten even about you. Maybe today, your hope is a little hope. Maaaring na-overwhelm ka sa mga nangyayari sa iyo. Maybe nakikita mo yung sarili mo na nawawalan ng pag-asa. God wants to change you today. Gusto sabihin sa'yo ng Diyos sa umaga nito, anak, hindi kita nakakalimutan. Dahil pinadala niya sa mundo ito ang kanyang anak na si Jesus. Because God has a plan for your life. Binigyan ka ng great light at ito rin si Jesus. Itong great light na ibinigay sa mundo ito, gusto ng Diyos na maging personal na magkaroon din ng liwanag yung ating mga buhay. Na maybe you're leaving to work, to have a position, to be secured with your money, for people to respect you. You're always putting your hope in everything na nandito sa mundo ito. But I'm telling you today, kung dito mo dilalagay ang pag-asa mo, this kind of hope is weak dahil ang lahat ng ito pwedeng mawala, pwedeng magbago, at pwede kang bumagsak. Pero ano man ang pagdaanan mo sa iyong buhay, kung mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus na nagbibigay ng liwanag sa iyong buhay. And this kind of life is giving you hope in everything na pagdadaanan mo. I am telling you, maiiba kung paano ka mabuhay sa mundo ito. While you are preparing for your eternal life, I'm telling you, Jesus is the light of hope. Sabihin nga natin, Jesus is my hope. Jesus is my hope. Convinced ka ba? Si Jesus ba talaga ang pag-asa ng iyong buhay? Jesus is my hope. Si Jesus ba talaga ang pag-asa ng aking buhay? Alam niyo po, yung hope and faith, hindi po yan pwedeng paghiwalayin. If you have your Bibles with you, I just want to add this one. In Hebrews 11, can you open your Bible? Sabi po dito, Hebrews 11:1, now, faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Nais ko pong idagdag dito, no? While we are worshiping, God sent me this verse to read and tell the people, yes, there's a word of hope. Pero madalas, nawawalan tayo ng pag-asa kasi wala tayong pananampalataya sa Diyos. At ano po ba yung pananampalataya? Ang sabi po dyan sa NIV version, now faith, ngayon ang pananampalataya. Ano daw yung pananampalataya? Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Naniniwala ka. Ano yung pinaniniwalaan mo? Sigurado ka sa inaasahan mo. At ano yung inaasahan mo? Ang sinasabi po ditong pag-asa, si Jesus ang ating pag-asa. Sigurado tayo sa ating pag-asa. At ito'y si Jesus na nabuhay sa mundo ito, na
na nagbigay ng buhay sa atin. At muli siyang bumalik sa trono ng kanan ng kanyang ama, pero muli siyang babalik sa mundo ito. Are you excited for the new heaven and new earth? That will be the permanent heaven and earth. Nababalik ang Panginoong Jesus. Maybe some of us, nawawala tayo ng pag-asa because you're lacking faith. Maaaring marami kang difficult situation, mga pangyayari na hindi mo kayang i-control. Perhaps you're losing your hope right now, or you're losing your hope because you're choosing sin over righteousness. You're choosing the pleasures na ino-offer ng mundo ito instead of honoring God and walking in the way of Jesus. Tignan mo yung katabi mo, Christian ka ba? Pero talangin mo naman yung sarili mo, am I walking in the way that is narrow road, reaching that narrow gate where I will see Jesus face to face? Church, when we're losing hope, sometimes nawawala yung pag-asa natin kasi nawawala na tayo ng focus o yung pagtingin kay Jesus. Ano man yung dahilan, little by little, you're losing your hope. Tandaan po natin, ang liwanag ng Panginoong Jesucristo has the power to shine in that darkness, in that dark situation, because Jesus is the hope you are looking for. Pagod na pagod ka makapagtapos ng pag-aaral, pagod na pagod ka sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, pagod na pagod ka sa paghahanap ng mapapangasawa, nandiyan na ba? Ba? Pagod na pagod ka sa marami dito sa mundo nito because you thought when you have finished your study, if you have a work, a career, if you have a good business, if you have a family of your own, my life is good. This is what I've been hoping for. But I'm telling you, kahit ma-reach niyo po yan, lahat, no, na ino-offer ng mundo ito, something inside of you will always be missing because God created you and me, na lahat tayo, something is missing, something is empty, and we are created according to Ecclesiastes, and that emptiness, that longingness for something that you're longing and hoping for, you know who is that? That is Jesus. You need to know Jesus, worship Him, and serve Him, and if you will really, really believe and give your life to Jesus, and learn to worship and serve the Lord. Jesus, the light of your life. Jesus, the hope of your life. Kahit anong pagdaanan mo, kahit hindi ka bigyan ng boyfriend mo ng sing-sing ngayon, Pasko, hindi ka madidisappoint. Kasi ang pag-asa mo na kay Jesus. Kahit yung matagal na kagalingan sa karamdaman na ipinapanalangin mo, hindi pa maibigay o hindi ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi ka malulugmok sa kalungkutan dahil alam mo, ang pag-asa mo si Jesus and God is preparing us for a life that is eternal. Naparito po si Jesus sa mundo ito para bigyan ka ng pag-asa. The reality, we could not always look to Jesus because nakatingin tayo sa mga nakikita natin. Kaya po ang sabi, faith is not seen because faith is looking to Jesus. Naniniwala tayo kay Jesus. I just want to give you two reminders about hope. Number one, the presence of darkness threatens our hope. Si Jesus ang pag-asa ng mundo ito. Pero katotohanan, meron attack na nangyayari para mawala yung pag-asa mo. The only way para mapagtagumpayan mo yung attack na ito ay by remaining faithful sa nagbigay ng pag-asa sa iyo. You need to be faithful to Jesus. Nalaman niyo po yung Christmas story. When I was reading and studying, although matagal na po na lagi natin napapakinggan yung story ni Mary, ni Joseph, that a Savior was born, and that is Jesus in the manger. Si Mary po, she was visited by an angel,
At sinabi sa kanya yung mangyayari, no? Bago po siya mabuntis, na magkakaroon siya ng isang anak, ng sanggol, at ito po ay anak ng Diyos. At sinabi kay Mary, this child was in fact inantay na ng matagal na panahon at ikaw ang magdadala ng sanggol na ito. Alam niyo, paano po hinarap ni Mary ito nung sinabi sa kanya ng anghel, ito yung liwanag na inaantay ng sanlibutan. For Mary, it was incredible news. Ito na yung inaantay ng mundo na ipapanganak at ilalagay siya sa sinapupunan ko. Hindi kayang intindihin ni Mary that time paano siya mabubunti sa pamamagitan ng banal na spirito. No? Pero paano tinanggap to ni Mary? She pondered it. Pinagnilay-nilayan niya ito. At meron siyang kagalakan, kahit hindi niya maintindihan paano ito mangyayari, tinanggap niya kung ano yung plano para sa kanya, na mula sa kanya, ipapanganak ang tagapagligtas ng mundo ito. But, si Joseph, yung boyfriend niya, engaged sila. Nung narinig ni Joseph ang balitang ito, naguluhan siya. Akala ko virgin pa yung mapapangasawa ko. Imagine ninyo, that was thousands of years ago. Hindi pa po uso yung premarital sex. Hindi pa uso yung live-in. Wala bang ganun. Diba? Very, very conservative. At malaman mo, yung inatan mong babae, buntis! Ano sasabihin ng magulang ni Joseph? Hiwalayan mo na yan. Hindi pala matino yung babae niya. Naguluhan si Joseph. Paano mangyayari yun? Kung paano tinanggap ni Mary ito ng may pagtitiwala, excitement, at kagalakan, kabila ang pagtanggap ni Joseph. He's thinking maybe, hiwalayan ko na. Yung sulsol, maybe ng mga tao, anong sasabihin sa akin, na hindi pa kami kinakasal, pero nauna na. Yung pag-asa ni Joseph that time talagang bumagsak, no? Why? Because he is looking doon sa relationship nila na masasabing hindi naging maganda dahil nauna yung baby bago sila ipanganak. But after Joseph began feeling this way, alam niyo kung ano po yung nangyari? Pumasok ang Diyos sa sitwasyon nila. God stepped in and changed. God wants Joseph to change yung isipan niya. Tignan po natin yung sabi sa Matthew 1:20-23. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All of this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Nasa danger na po si Joseph of losing his home. Because yung darkness na hinaharap niya, kahihiyan, na pagbubuntis ng kanyang Mary, ng kanyang girlfriend. What darkness are you talking about this morning? Alam niyo po yung liwanag na binigay ni Jesus. Ang kalaban po natin yung darkness ng mundo ito. The world is always talking about the darkness of this world kasi magkaiba nga naman po talaga ang standard ng Diyos at standard ng mundo ito. Ending this year, we begin the series of the Sermon on the Mount and who Jesus is, His declaration of who He is. Now, tatapusin po natin ang taon na ito sa Jesus na ipinanganak sa mundo ito. Alam niyo, bakit kailangan niyo pong maintindihan kung sino si Jesus?
Bakit natin hinihimay-himay ang Biblia, ang pinag-aaralan nito? Dahil gusto po ng Panginoong Yesus, mabuhay tayo sa mundong ito na puno ng pag-asa at sa Kanya nakatingin at sa Kanya umaasa. Hindi sa mga mangyayari, hindi sa economic status, hindi sa kung ano pa man ginagawa ng kapwa mo sa iyo, kundi matutunan natin tumingin kay Jesus na nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Because the pattern of this world is different from the pattern na tinuturo sa atin ng mundong ito. Ano yung sabi kay Joseph, maybe si Mary unfaithful sa'yo. No? Yung pregnancy niya, hindi pwedeng mangyari ipanganak na magbuntis siya nang walang nangyari. Imposible yun. Pero hindi nila naiunawaan ni Joseph at that time. It was the fulfillment of the prophecy that a Savior will be born, conceived, ipaglilihi sa pamagitan ng banal na spirito, hindi ng sperm cell at ng egg cell, kundi sa pamamagitan ng banal na spirito. Napaka-imposible po nito kung iisipin natin hanggang ngayon. Possible ba ito? And even their time, Mary cannot understand, but they trust and have faith. Kung ano sinabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya. But Joseph, medyo nag-alala siya. Medyo nabuho yung mundo niya at nawalan siya ng pag-asa. Pero alam ng Diyos ang iniisip at nararamdaman niya, kaya nagpakita sa kanya ang Diyos sa pamagitan ng panaginip, kinausap siya that I am sending hope in this world, and I don't want your relationship with Mary na ma-destroy, kundi alagaan mo ito, dahil ikaw din ang magiging ama ng tagapagligtas, ikaw ang magpapalaki sa kanya. And why we are talking about this, you know, maybe God is calling you also. Marami po sa inyo tinatawag ng Diyos for something big, pero hindi mo maintindihan. For something supernatural, hindi natural for the world. For something great, imposible yun. Why? Because you're looking on what is seen. Your standard ng buhay mo, kung ano yung standard ng mundo ito. To see is to believe. Sigurista ka. Remember, faith is the substance of things hoped for. Ano yung ebidensya ng pananampalataya? Hindi nakikita. Sa korte, pag walang ebidensya, talo ka. Diba? Kaya nga sinunod nila para walang ebidensya. Diba? May yung mga style natin ngayon, di ba? Isusunod para walang ebidensya. Pero, sa spiritual, sa buhay pang walang hanggan, tandaan natin. Importante ang iyong pananampalataya. Hanggang saan ka maniniwala sa Diyos. When Jesus came in this world, the Pharisees, teachers of the law, the scribes, kaharap na nila yung tagapagligtas, and that is Jesus. Pero anong ginawa nila? Nandigil sila. Sino ka? Sabi ni Jesus, I am the bread of life. Bread of life? Sino ka? Pagdating si Jesus, nagalit sila. At sabi ni Jesus, I am the light of the world. Alam niyo, galit na galit sila nang sinabi ni Jesus, I am the good shepherd. Pag makakarinig lang ng boses ko, yung mga tupa ko. Pero yung hindi ako kinikilala, hindi nila ako naiintindihan dahil hindi nila ako tinatanggap. Alam niyo, kumuha sila ng mga bato. Sino po yung kumuha ng mga bato? Yung nakakaalam ng law na binigay ng Diyos sa Israel. These are the teachers of the law. These are the Jewish people. These are the religious people. Maybe these are the people who's always in the temple and the tabernacle. These are the people who's always praying and seeking God, and yet the Savior is already in front of them, and yet they want to kill Jesus. What is the relevance of that today? Jesus is not appearing in front of us, but He sent the Holy Spirit teaching you. The Holy Spirit is the helper. The Holy Spirit is the advocate. The Holy Spirit will empower you, and when God is telling you something, do it. Believe. Have faith. For
impossible to be possible. Many of the people who are already old, knowing the Bible, hindi yan mangyayari. Kalokohan yan. Bakit? Iba ba ang Espiritu ng Diyos noon sa Espiritu ng Diyos ngayon? Kung nagpagaling ng may mga karamdaman, hindi ba na ba magpapagaling ngayon? Kung nagbago ng buhay, no, ng mga taga-usig, hindi na ba magbabago ang Panginoon ng buhay ngayon? Church, maybe God is calling all of you. God is calling you for the world to see that I am the light of the world. And the world that is losing yung hope nila, I want to use your life na makita ng pamilya mo, na makita ng mga taong nakapaligid sa iyo, na mayroong Jesus na liwanag na sa libutan ito dahil nagliliwanag si Jesus sa iyong buhay. Tandaan mo to, when God is calling you, hindi ka niya tatawagin para ipahiya. Kapag tinawag ka ng Diyos na may gawin, hindi ka tatawagin ng Diyos para maging mahirap at paghirapin at palungkotin ang buhay. Yes, there is suffering. Yes, there is sorrow. But sabi ni Jesus, I have come that you may have joy. And the joy that I am giving you will be overflowing and it will be complete because I am giving you my life. Sa lahat ng pagdadaanan mo. Sa lahat ng pagdadaanan mo, God will never lead you to a call o hindi ka tatawagin ng Diyos basta gawin mo lang yan at pababayaan ka. Tandaan mo to, when God is calling you, He will prepare and He will provide for you. Hindi according sa pattern ng mundong ito, but even though you're still living on this world, God will empower you with His Holy Spirit, will give you wisdom how to work efficiently, how to be a good provider, how to be a loving mother, how to be an obedient children. Amen po ba? Hindi mo yun kaya gawin sa sarili mo dahil lahat tayo makasarili. Sabi nga ni Pastor Bob kanina, pagkakita niya sa akin, are you a good girl? Parang hirap ng tanong ngayon, di ba? I'm not a good girl all the time, di ba? Tanungin mo ngayon sa sarili mo, am I a good boy? Am I a good girl? Not all the time, di ba? Pero dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos, nandiyan ka at gusto ka niyang pagpalain. Church, yung virgin birth, that time doesn't make any sense. Today, maybe God wants you to do something. Doesn't make any sense. It's up to you. Will you witness the impossible to be possible? It depends on your faith. How you look to Jesus and hope for the light of your life. Huwag po tayong matakot dahil si Jesus Kristo ang pag-asa ng ating buhay. Huwag kang natakot. Alam niyo si Joseph, hindi nakalimutan ng Diyos. Nagpakilala sa kanya si God na ito yung kalooban ng Diyos. Nag-intervene siya para magbigay ng panibagong pag-asa kay Joseph na nawawalan ng pag-asa. Church, darkness, yung mga nangyayari sa ating paligid, may keep us from receiving kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. But this world is one of the darkness and hopeless situation ng mundong ito. Kinakailangan ng Diyos na magbe-breakthrough sa kadiliman ng mundong ito. At ito ay si Jesus. Kinakailangan ng Diyos na ipakita sa mundong ito na hindi lang si Jesus ang liwanag ng mundo, kundi nagliliwanag din siya sa mga tunay na nananampalataya sa Kanya. Our hope ay wala sa mundo ito. Ang pag-asa natin ay si Jesucristo lang. Pinagtagumpayan niya ang mundong ito. Kaya ang klaseng pag-asa na nakabase kay Jesus
hindi mahina ang pag-asa. This kind of hope, kahit anong pagdaanan mo, you will be standing firm because Jesus is the hope of your life. Second, to remind us, and this is the last, God's presence has come to give us hope. Ito pong point na ito is nakafocus doon sa katotohanan ng passage na sinabi po sa Isaiah 7 and related to Matthew 1:22-23 na binasa natin kanina. Sa pamagitan ng isang virgin conceived, give birth to a son, at ano po yung ipapangalan sa kanya? Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. Sa pamamagitan po ni Jesucristo, dumating ang liwanag sa mundo ito. At itong liwanag na ito ang nagbigay ng pag-asa sa mundo ito, and His name is Emmanuel. Sabihin nga natin, Emmanuel. Meaning, God is with you. God is with you. Emmanuel, ito po yung pag-asa natin, nakasama natin ng Diyos. Imagine mo, nandyan ng Diyos katabi mo. Natutulog ka ba ngayon? Pag naglakad ka, kasama mo ang Diyos. Pag kumakain ka, kasama mo ang Diyos. Huwag masyadong matakaw. Kasi yun naman yun, kung susunod ka. Huwag masyadong maraming balat ng lechon. Joran, huwag na masyadong maraming leche flan. Diba? Loves leche flan po na-discover ko. Imagine mo, kahit matutulog ka, kasama mo ang Diyos. Nagtatrabaho ka, kasama mo ang Diyos. Nagagalit ka, kasama mo pa rin ang Diyos. Nalulungkot ka, kasama mo ang Diyos. Masaya ka, nagsiselebrate ka, kasama mo ang Diyos. May kaaway ka, kasama mo ang Diyos. Can you imagine? God is always with you. He is Emmanuel. God is with us. God is with us. And if God is with us, ang presensya ng Diyos sa atin, anong hindi natin magagawa na gusto niya kahit sa atin kung kasama natin siya? When God is in the house, ang loob ng tahanan na napupuno ng pag-asa. When God is in the church, ang iglesia ito ang mapupuno ng pag-asa. When God is in your life, ano man ang pagdaanan mo, mayroon kang pag-asa dahil kasama mo ang Diyos. Kaya niya gawin ang hindi kaya gawin ng sino man. Is limitless. Hindi natin siya kaya i-describe in words how awesome God is. How beautiful God is. It's just wonderful. It's just awesome. Wonderful Counselor. Almighty God. Everlasting Father. Prince of Peace. Kung ano yung totoo, limited the words that we can describe who God is. Because somehow, the God who came to this world in a human form is a God that is also divine. Divine. Divine means hindi natin kayang abutin. Hindi natin kayang i-define who He is. It's just awesome. Lord, come on. Words are not enough to describe an awesome God. And God is with you. That awesome God, that wonderful God is with you. And He is also talking to you. Alam niyo po yung liwanag na binigay ni Jesus sa mundo ito. Hindi lang po siya tulad ng liwanag ng kandila. Hindi siya tulad ng flashlight at ng lampara. Kundi yung liwanag ng binigay ng Diyos kung nakita ni Jesus sa mundo ito. Yung kadiliman na papagbilahan dahil sa liwanag ni Jesus. Ano man ang kadiliman na pinagdadaanan mo, invite the light of Jesus in your life. Walang hihigit, walang makakapalit sa pag-asa at sa liwanag na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya ano po yung warning sa bawat isa sa atin? Huwag po natin ipalit yung pag-asa natin sa pag-asa sa mundo ito. Dahil si Jesus lang ang pag-asa mo. Say it with me, Jesus is my hope.
Jesus is my only hope. Amen. Nawa umalis po kayo sa lugar na ito, convinced that Jesus is your only hope. Ano man ang pinagdadaanan mo, ang presensya ng Diyos, kaya pawiin lahat ng darkness sa isip mo, lahat ng darkness sa nararamdaman mo. Yung liwanag ni Jesus, kaya pawiin lahat ng darkness sa loob ng tahanan nyo. Kaya pawiin ang darkness sa lahat ng ginagalawan mo dahil nandoon ang liwanag ng Diyos when you're inviting the presence of God in your life. Kahit saan ka magpunta, may liwanag dahil nasa iyo ang liwanag ni Jesus. Hallelujah, amen? Amen. Pag uwi mo, sabihin mo sa kapatid mo, I love you. Bati na tayo. Amen? Amen. Pag uwi mo, sabihin mo sa asawa mo, I love you, sorry. Amen? Sabihin mo sa boss mo, yes, boss. Diba? Hindi ka na magre-reklamo. Ginagaga tayo ng Panginoong Yesus. Because God, through the Holy Spirit, is inside of us and is with us. He will never leave you. He will never abandon you. Hindi ka niya tatalikuran. Kasama mo ang Diyos. Naparito, si Kristo sa mundong ito, ang sabi, God is with us. Emmanuel. So, ngayon po, bilang mga Kristiyano, nais ko po kayong tanungin. Ano po ba pinaghahandaan nyo ngayong Pasko? Ano po ba pinagpapray nyo ngayong parating na Pasko? Bonus? Promotion? New business? Regalo? Sana po, maintindihan po natin the real reason why we celebrate Christmas. Dahil ibinigay sa atin ang liwanag sa mundo. At itong liwanag nito, ang pag-asa ng buhay mo. So I encourage you today, ano man yung distraction, ano man yung mga traditions. Pag sinabi ni Pastora, meron tayong gawan sa December 25, may pupunta ba? Gawin natin December 24. May pupunta ba? Kekirahin ako, diba? Pastora, ano na nangyari sa iyo? Because our tradition is better than celebrating it with Jesus. Kaya sa December 31, cancel po ang Wednesday service natin. Pero sa December 23, Tuesday, we will have our service. But I'm hoping one day, December 25 and December 31, we will all gather in this church to praise and worship God. Hindi pa ngayon, I'm preparing you. Bring your family to the house of God. Because the reason why we are celebrating the Lamb has come, and that is Jesus. In my life, in your family, in your workings, in this world. So we must celebrate and give honor and glory